Hi everyone! So magandang araw sa inyong lahat. Welcome to all the permanent markers who has been showing their support for this Make Your Mark podcast. Grabe po, last week nagkaroon tayo ng primer episode. Yun nga po yung in celebration of Father's Day. Tanging maggrami po yung mga nag-uumapaw yung support for a total of around 200 streams and across all platforms nakatanggap po tayo ng around 300 listeners or kasama po din yung mga viewers. Grabe, maraming salamat. Kaya naman, now that as I welcome you here in our podcast, in the Make Your Mark podcast show, I'm really excited because you're about to witness where ordinary people share their extraordinary stories. So real voices, raw stories with their remarkable journeys. I'm so honored and excited because sa second episode pa lang, you'll be able to know one of the sought after bachelors, one of my closest brothers, friend, and a mentee in our discipleship group. Let us all welcome Carl Gerald Tayor. There you go, bro. Thank you. So, grabe, very special. Kung mapapansin ninyo, we're on a different place. So, shout out to 151 Studios Company here at Dolores Taytay sa Palmera 6. Maraming salamat sa napakagandang venue, napakagandang place for a very special guest. So, ayan nga po, gaya ng sabi ko sa inyo, this is a perfect time na makilala niyo siya because it's just a dream car. Remember? Pinag-usapan na namin ito dati, guys. Podcast tayo kasi ang dami natin na pag-uusapan lang. Yes. Siguro kasi yung mga moments natin, yung mga unplanned moments, pag nag-uusap talaga tayo, alam mo yung mga, alam mo kuya, parang ang daming words of wisdom, dapat marinig to ng ibang tao. Di ba? Alam mo yung part na yun. So, with that, God is a God of, putting dreams into reality. Ito na yun. So, hindi para iangat yung bangko natin, but we really want to touch the lives of other people and get to know, the raw stories that we have. So, in line with that, okay, to all of our listeners and audience there, siguro ito yung perfect opportunity. Sino ba si Carl? Yeah. Paano ba tayo nagkakilala? I mean, if they're about to get to know a glimpse of who you are, sino ba to? Sino ba si Carl? Sige. First of all, my full name, syempre, Carl Gerald Vito Villarreal. Yung middle name ko. 21 years old. Actually, Bata! currently, I'm a third year college. Course ko, aircraft maintenance. Mechanic ako ng aeroplano. And I always ask the Lord, ano bang plano mo sa akin in that field? Kasi, I don't know. Still, I don't know. But, isa lang sagot niya. It's still a missional. Mission ko pa rin yung part na yun. So, yun naman, bunso sa magkakapatid. Magkakapatid. Dalawa lang naman kami, di ba? Magkakapatid. And at the same time, ano ba? May sideline, different sideline. Tinutuwa. Ma-consider ka ba working student? Well, yeah, definitely, yes. Student. Then at the same time, nag-enjoy sa journey ko with the Lord. Tagasan ka? Tagig lang, North Signal. Okay. Yeah, so shout out sa mga tagig dyan na mga nakikinig. Yeah, Ayan. Taga-tagig. Isang tagigenyo, si Carl. I love Yan. Tagig. You love tagig. Okay. Sabihan nila, provinciudad. Yeah, diba? Anyways, thank you for that. At least they have our audience. Kasi mga nakikinig sa atin, they are both, not just millennials on my age, but on your age as well, mga Gen Z. So maganda na makapakinig sila na sa isang tao na, uy, kaedad ko lang to and all. Baka kasi yung mga audience na akala nyo magkaedad kami. No. Well, compliment on my part, di ko lang para sa kanya. Pero batang-bata pa to, okay? So, Carl, here, simple lang. It's just that I just want you to share your life stories. I know a lot of people will get to know more of you from your wisdom and your raw stories. Siguro kung babalikan natin yung paano ba siya nagsimula lahat, ano yung turning point ni Carl? Sabi mo nga, isa lang talaga siyang teenager na may makulay na buhay, but what was that God encounter moment na tingin mo na bago talaga yung lahat? Siguro before ako mag-proceed dun sa kung paano ako in-encounter ni Lord, babalik ako sino muna ako in my past life. Siguro ba dati kong buhay. My dream is to be a basketball player talaga. UAAP, NCAA, kahit ano pang liga. And at the same time, yun lang gusto kong pursue. Hindi ko nga alam, sabi ko. Hindi ko nga alam, nandito na ako sa field na to or ito na yung kurso ng buhay mo. Hindi ko talaga siya nakita as in, parang gusto ko lang magpalaki ng katawan, magpaganda, mag-basketball. Kasi, para sa kalaman nyo, I am a player sa high school. High school kami. Player ako ng basketball. So, active ka talaga? Oo, active ako. Parang it is more of, simula grade 7 ako, sumasayaw ako.
Ayaw ko sa market. Ayun talaga. Naka-dancer ako. Parang sabi ko, parang pangit. Pero group dance. Ha? Group dance. Kaya sumayaw ako sa market. Igo Krisa. Sabi ko nga, parang yan din. Doon sa activity area ng market. Oo, doon ako talaga. Tapos sabi ko, hindi. Hanggang sa nagkaroon kami ng new coach yan, Coach Doms. Bagong coach ng school namin. Yan, parang sabi, pumipili sila ng players na galing sa school, which is na-discover ako around Foundation Day. After nun, Pasay kami, Pasay. Medyo culture siya sa akin kasi yung training namin Pasay. Doon na. Hanggang sa na-mold ako hanggang doon, grade 8 ako. Not until the day na nung grade 8 din ako, doon na pala, doon ko ng personal na encounter sa Lord. Which is true song. Okay. Parang grade 8 ako noon, Bible Week. I'm so blessed to have that school. Yan, Gracel Christian College Foundation, Central Signal. Isa Christian school. Tapos through that Bible Week, may mga leaders kasi parang sa atin lang din, may mga leaders silang ina-assign bawat room. So sila magpipreach. Then nagpatugtog yung kaibigan ko to, sobrang close ko to si Briggs. Hindi dahil sa kanya. Siguro. Hindi siya ginamit ni Lord actually. Wala ako dito. Yun lang, tinanong ko siya. Pinatugtog niya, yung tugtog na What a Beautiful Name It Is. Tapos, okay. Habang tinutugtog yun, umiyak ako ha. Narinig mo lang? Narinig ko lang kasi nga, tayo kayo lang ha. Tapos tugtog na, para beautiful name, di ko alam. Actually guys, I don't have any idea. Saan venue? Sa room lang. Wow. Sa room lang talaga. Parang worships. Ginawa niyang worship. Actually, literal na ano yun eh. Parang Sunday service. Worship muna, preaching, sabay. Then, dun ko rin unang na-receive. Sino gusto mag-receive kay God? Ganun din yung una. Nag-altar call siya nun. Tanong niya pa sa akin after nun, nagtaas ka ba ng kamay? The guy so on fire. Sabi niya, nagtaas ka ba ng kamay? Ako, hindi ko alam yung context. Siyempre, hindi ko alam yun. Nagtaas ako. Okay, that's good bro. Yun na pala yung context ng which is ginagawa rin natin sa church, diba? Doon na, tinanong ko siya yung tugtog, saan niya nakuha yung tugtog na yun. Sabi niya sa Every Nation Church Love Victory. Dinala niya ako doon yung service. Tatandaan ko pa ang pastor noon sa youth service, si Coach Lester. Yeah. Nasa Victory, Pampanga na siya. Yeah, nasa Victory, Pampanga na siya doon. Hanggang sa, I don't know, the Lord is really putting some seed paunti-unti na. Pero, hindi pa doon yung nag-start actually. Zimbabwe pa ako nun. Zimbabwe dito, Simba uwi. Kasama pa yung mga classmates ko. Hanggang sa dumating na sa punto na meron akong isang classmate. May church sila sa bahay nila. Small church lang. Pumunta kami doon, mga classmate ko. Kasi madalas mahilig kami tumambay talaga. Tumambay kami doon at the same time. May Bible sila. Pinamigay, New Testament at Tagalog. Out of nowhere, hindi ko akalain. Doon na pala talaga mag-i-start. Sa pagbigay niyo, tinanggap, gusto ko yan. Hanggang sa dumating yung araw, boring ako. Hindi ko na siya matandaan actually kung anong araw siya nag-start. But because of my curiosity, kung sino ba talaga, ano bang naman ang Bible na to? Bakit yung ibang kabataan ayaw magbasa nito? Ano bang context na ito? Siyempre, Tagalog nun, kuya. Hanggang sa, nag-start na siya sa kwarto ko. Hindi ko nga kwarto yun ng ate ko. Which is, binasa ko lang siya, Tagalog, out of context. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam na importante pala magbasa ng Bible. Hindi ko akalain na doon pala nagsasalita si God talaga personally sa atin. Hanggang sa binasa ko lang. Doon nakilala ko kung anong ginagawa ni Jesus. Kung ano yung journey niya. Kasi, before ako magbasa ng Bible, nanonood din ako ng The Bible. Yung yung series, Pamahal na Araw. Oo, yun. Siyempre, ano na yun, may seed na nun. Hanggang sa doon na. Doon yung talaga ako binugbog. Parang, ito, ayan ako. Ayan, sino ka ba? Ayan, ito. Yun, guys, I really encourage you to read the Bible. So, sobrang interesting because your story, your God encounter happens in a series of curiosity. Ooh, so, masasabi natin that you are really walking alone. Yeah. Yeah, grabe. Kasi, when I try to reminisce my time when I listen to you, ako yung tipo ng tao na dala ng peer pressure. When my friends are going to church, attending the youth fellowship, parang gusto ko din kasama. Parang ayoko maiwan. Pero dun ko na naman na, hindi ko lang pala mabuksan. Meron pala akong personal issue. Tapos dun ko na-encounter sa Lord. Sa'yo, it's so inspiring that may mga kabataan pala, kasi syempre the stereotyping for young people, parang hindi na sila yung taong marireach out kapag basta sharean mo lang eh. Pero ikaw, nag-start siya with that song hanggang sa may nagbigay sa'yo ng Bible. Then you took the initiative to really open it. Pero, nabubuksan mo na yung Bible before pa. Oo.
Nung I time mean, na yun. Nung time. nung hindi pa yung, di ka pa binigyan, parang while growing up, meron ka ng chance na parang, sige nga, what's inside the Bible? Wala ko yan. Like, wala talaga. Kasi actually, sa bahay, wala namang Bible. Mga Bible maliliit. Alam mo yung binibigay lagi. Yung maliliit. Or may Bible nasa altar. Yun lang. Yun lang. Yun talaga. O tapos alikabukin. Yun lang. Yun lang talaga. Tapos, nung nagkaroon ng personal ko talaga yun, like, Carl Gerald to your. Tapos, gift of God. Nilagay ko talaga yun. Sabi ko, gift of God. Tapos, sige. Tagalog siya. Kasi nalalig. Hindi ko magets. Alam mo, ang punto lang ng pagbabasa ko ng Bible talaga nung time yun. Ang ganda kasi ng laman. May mga promises na, hindi ko naririnig to may mga sinasabi na, parang dito ko lang ito nababasa. Alam mo yun, may binabasa ko siya out of curiosity, pero nag-benefit ako. Ayun talaga. I love that. To the point na, ito pala si Jesus pero iba yung na-experience ko. Mm-hmm. Pero because I read the Bible, ito na, mas nakikilala ko na siya. Nakakatuwa lang isipin that encounter moment with God is so personal that you experience that in a matter na ikaw mag-isa and then sa word pa mismo. Diba? Sobrang grabe. Pero syempre, Carl, sabi mo during your high school days, tas walking alone, well, following Jesus, di kasi siya sobrang dali. Kasi we're living in a world where there's so many temptations. There's a lust of the flesh, lust of the eyes, and pride or vanity of life. So, ang hirap gumalaw sa isang mundo na nandun lahat talaga yung mismong kasalan. Siguro gusto ko lang malaman at malaman ng mga audience natin that ano yung season sa walk mo with God na talagang nasubok yung pananampalataya ko, parang pinipiga talaga ako ng Lord. Ano yung natutunan mo doon? Kasi gusto ko malaman ng mga tao that, well, good thing yun. Pag sinabing Christian, parang ang taas talaga ng tingin sa ating mga Kristiyano. Which is really a commendation part na parang, dapat ang Christian, ganito magsalita, ganito makihalubilo. Pero baka nakakalimutan din nila that even if we are followers of Christ, alam mo yun, we still struggle. Yeah. The struggle of sin, the struggle of, kasi yung transformation, hindi naman siya mangyari on one snap of a finger eh. So parang may old habit, tas may include ng panibago. So hindi siya ganun kadali. Sa isang kabataan katulad mo, ang hirap nung meron kang bagong habit na form. So gusto ko malaman, what was that one season of your life that your faith has been tested? Siguro, muna, paano ba siya sisimulan? Kasi talaga, kung worldly things lang, andun na ako eh. So, kota ka sa checklist? Oo, check talaga. Like, giinom hanggang madaling araw. Okay. Doon ako. Present ako dyan. Pero, dumating sa punto na all of those things na pinupurso ko, hindi mo na-fulfill ng buhay ko. Hanggang sa dumating ako sa punto, ano bang purpose ko? Naisip mo yun? Oo. Sabi ko, ano ba, nabubuhay lang ako para sa ganito. Tapos, kunyari, madaling araw, uuwi, pagkagising, anong gagawin ko? Anong purpose ko? Sino ba ako? Like, alam mo yun, kuya, gusto ko maging piloto. Yan. At the middle of nowhere, naisip mo yun? Those questions? I don't know. Yes. Wow. Yes. Tapos hanggang sa, dumating na si Lord syempre. Na-encounter ko siya personally. Hanggang sa, actually yun talaga, yung purpose talaga. Kaya, nagdig-deep ako. Parang may point sa akin na, you really need to connect to the one who creates you in order for you to know your purpose. Kunyari, ito lang, table na to. Ako may gawa. Kaya sabihin mo sa akin na, pwede siyang tayuan. Hindi, table yan. Ako may gawa niyan eh. Gets? Ikaw, ako may gawa. Sino ba may gawa sa'yo? Siyempre, parents ko. Physically. But biblically, or in other terms, si Lord talaga may gawa sa'yo. So, you really know what's my purpose. Kaya, dun talaga nag-deep na, I really need to connect to the one who created me. And that's the Lord. Kaya, sige, hanapin mo muna yung purpose ko. So, gusto ko mag-basketball. Okay lang yan. Pero sige, go back to your question. Ano yung pinaka-strategy? Sumubok sa pananampalataya. Siguro, disclaimer lang, not all the Christians. I mean, all of the Christians really struggle. Hindi porke Kristiyano ka, perfecto ka na. Akala kasi nila holier. Hindi. Siguro, we strive to be like that. Yeah. We're pursuing that. Pero, alam mo yung challenge na i-maintain, di ba? We are all under sanctification. Right? So, it is more of, we have the wisdom, we have the people. That's why, binigyan na ni Lord. You really need, it's more of our response na lang sa kanya. So, pinaka-struggle ko talaga that time. Andito na, andyan na ako kay Lord. Lordship. Parang, paano ba siya susundin? Parang, binigyan na ako niya ng wisdom. Binigyan niya na ako ng mga ganun tao. Susundin ko na nun ba siya? O susundin ko pa rin yung buhay ko? So, to give you a context,
may magkaiba yung worldly perspective and godly The perspective. It is more of worldly. Hindi mo pakilala si Lord. Iba pa yung nag-aari sa buhay mo. Ikaw lang. Pero iba na, nung nakilala mo na si Lord, siya na mismo yung nagsashotful ng buhay mo. Kaya, struggle yun. So, ano yung shaking moment na parang, grabe yan, totoo, okay pa ba yung naniniwala ko sa kanya? Okay pa ba itong belief na meron ako? Andun pa yung lies ng enemy. Oh, pag God ka, Lord ka pa, tapos nagagawa mo pa yan. Yung mga ganun bagay siya. So, ano yun? Ha? Ano yun? Enemy lies yun siya. Hmm. So, hindi mo dapat pinaniniwalaan yun. Parang, normal ba? Pag nag-i-struggle ka talaga, tapos nagkasala ka, may ganun thoughts. Papansinin nyo yun na kapag kayo nagkasala, upo na kayo, magigil trip kayo ng thoughts nyo eh, which is hindi naman talaga galing kay Lord yun. Pero more of that, nandiyan si Lord. Kasi struggle ako nung Lordship talaga. May parang gusto siyang ipasurrender na relationship. Yun. Ayun na yun, relationship. Tapos di ko talaga mag-surrender. Lord, In this relationship you're talking about, gano'n siya katagal? Tagal actually. Taon. Then hanggang Di ba daliyo? hanggang sa dumating sa punto na sige na, tanggalin ko na nga sa equation yung sarili ko. Kasi isip ko pa nun, kuya, ako, magbibigay ng seed sa kanya. Yes, exactly. Bumili pa ako ng Bible. Basa ko ng Bible. So, evangeligaw. Parang it's me evangelizing, sharing the word. Okay. Ganun talaga. Disciple chicks ang peg. Dumating sa punto, akala nga yung Bible, ako na basa. Kasi yung Tagalog kong binili, New Testament lang. Sabi ko, sige, gusto ko pa magdikdik. So, bumili ako ng Bible para sa kanya. Natantil na ako lumapit. Highlight ako doon. Wala pa. Nasa ano pa siya. Di niya pa nakikita mo yung skill niya. But, ito yung pinakamaganda nangyari. Kung sinurrender ko yung sarili ko kay Lord, like, Lord, tanggalin ko yung sarili ko sa equation. Sinurrender talaga full. Yun yan. Mas nakilala niya na si Lord. Which is, naging maganda. Nagplant ako ng seed. Parang bamboo lang. Hindi natin alam kung kailan siya tutubo ng maganda. Pero, nung sinurrender ko na yung sarili ko, yun ang sabi ni Lord, surrender mo. Yeah. I remember the time that when we're talking about lordship, if the Lord is not Lord of all, well, definitely, He will not be the Lord at all ng life mo. Kasi, dapat siya talaga yung boss, siya yung master of your finances, relationship, even the secret things that you've been doing on your private moments. So, nakwento mo yun about relationship, so meaning to say, it's been a battle between the Lord. Siya talaga yung nagpa-surrender sa'yo. So, you put action into it na lang. Kaya siya pinasurrender. Tapos, okay. I mean, nakilala niya si Lord personally. Na-encounter niya, sabi niya, parang dumating sa punto, nagka-victory group pa siya. Kasi pumasok ka sa victory group kami pa. So, hindi madali yun, bro. Hindi. Kasi naramdaman mo talagang, alam mo yung hawak-hawak mo yung isang bagay that let's say this is precious item for a long time. Tapos parang kailangan mong ibigay. Paano kung pinaghirapan mo makuha yung isang bagay or may nagbigay sa'yo nun, tapos kailangan mo lang i-surrender. Doon pa lang kita mo na yung humility, kita mo na yung submission, and I wanna admire because young people, it's not easy for us to surrender things like that. Hindi madali. Hindi talaga. Doon pa yung struggle na. Pero wala, si Lord na yun mismo. Assurance niya. Tinatanong ko nga, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin mo. Hindi ko alam. I don't know what's your context, pero I trust you. Hanggang sa, boom, pagka-surrender ko, nagka-victory group siya, nagkaroon siya ng personal relationship kay Lord. Kita mo yung grow. Nag-grow talaga siya. I wanna highlight the part we're in. Kasi normal yun eh. Normal sa mga, because men are meant to lead a relationship. Right? So, parang normal yun. Dapat makita yung leadership sa'yo, makita yung best example that you're the one, the spiritual disciplines, that you're reading the word, you're attending discipleship groups or the worship service. Natutuwa ko dun sa part na na-realize mo na it's a personal thing when we talk about Jesus. Kahit you guys in relationship, may personal kang relationship kay Jesus, meron din siya. Yeah. So sometimes kasi parang, wait lang parang ako yung Lord and Savior niya. Parang nakabase sa akin kung atin kami sa church, nakabase sa akin kung ano dapat basahin namin. Ang ganda lang ng realization and that moment when the Lord tested your faith na, anak, when we're talking about Lordship, kailangan na surrender to. Let that woman, let that person have a personal encounter with me as well. Magkaiba kasi yung pinapoint out mo kay Jesus sa pinapoint out mo sa sarili. Yes. Magkaiba yun na. Parang, nililid ko ba siya para ma-point out kay Jesus o nililid ko siya para ako. Ang galing. I like that. Yung pinalino sa akin. Yes. Tanggalin mo na sa equation yung sarili mo.
ako na lang. I love that. So for sure, yung mga nakikinig sa atin, for those who are in relationship, well, we're not so KJ naman na, bata ka pa, huwag kang makipagrelasyon. But if you're in a relationship, that relationship should be leading to Jesus, not leading to you. Kasi the purpose of the relationship should glorify God's name and should edify each other. Ganda nun, very commendable. Since we're talking about leadership, since we're talking about things about, yung yung authority, we're talking about your influence, siguro gusto ko lang malaman about your your mentee relationship, a mentor-mentee relationship. Kasi si Carl has been attending the group for almost wala pa pala isang taon, wala 10 buwan pa lang. Nakita ko yung tatlong bagay eh. Nakita ko yung humility, nakita ko yung honesty about things na ano yung kailangan mo for mentoring and discipleship. And nakita ko din yung hunger. Well, totoo kasi payat siya no. So, ngayon, kita mo talaga na nabusog siya sa presensya ng Panginoon and the community as well. Siguro gusto kong malaman yung importance of, ganda kasi ng transition kapatid nung you get to know Jesus, you're walking alone, pero naramdaman mo, parang kailangan ko pala ng community. May turning point. Yes. So gusto kong mo maibahagi yung part na that walking alone, yes, it's very important that you have a personal relationship with Jesus, your worship time, pero ma-highlight yung, wait lang, we're meant to socialize. We're meant to have an accountability group. So how could you say, or how can you explain to our audience and listeners nga na the importance of an accountability group or discipleship group? Bilang ikaw mentee, and of course right now, you're leading your own group. Siguro before, sabi ko nga, 1-to-1, dagdag oras lang yan, victory group. Siguro, for the context, yung 1-to-1 is more of knowing more Jesus talaga. Parang dun yung 7 lessons. Ina-promote yung guys, mag-1-to-1. Hindi, kumbaga, parang ito yung an organized way of knowing the biblical foundations. Yes. Sabi ko pa noon, kailangan ko ng, yung foundation ko para mas malala sa Lord. Yung pala yun. Then, hanggang sa dumating, sabi ko nga, lonely Christian tawag yung sarili. May kwarto ako. Mag-isa ka lang, no? Babasa ko pa yung sticky. Dami yung Bible verse. Ano yan? Ano yung mga nakalagay doon? Sticky notes. Trust in the Lord with all your heart. May mga ganun. May mga ganun talaga sa kwarto ko. Not until dumating ako sa punto. TikTok account, gumawa pa ako nun. Pag-check nyo yung TikTok ko, guys. Parang, it's all about God. Yan, parang, yung mga doon, senti-senti, may context ng Bible. Yan, it's all about God. Not until dumating sa punto na, lowest moment talaga. Lowest moment. Nilagay talaga ako ni Lord. Mag-isa ka lang. No one to call, no one to approach, no one to share. Lord, hindi na ba yung tulong buod sa iyo? Kasi syempre minsan, Lord, I need an answer. Speak talaga si Lord. You need a community. Doon na. Community. You need a community. Klaro yun. Nag-online ako. Discipleship. Tanong ko, Lord, saan mo ba ako gagamitin yung mga wisdom na meron ako? Nagbasa ako ng Bible. Saan ba yun? Ngayon sinabating, you need a community. Online ako. Wala talaga. Tapos dumating sa pangalawa, may ganun. May form. Discipleship. Baka dito ako makapag-preach. May preach okay, pa yes. Wala. Lord, ano ba kailangan ko ng community? Pangalawa. Pangatlo, online ulit. Ito na guys, nakakatawa. Pangatlo, online. Di ba kaya try ulit online na? Pangatlo, online. May nag-text. May nag-text, guys. May nag-text. Hi, I'm Mark Ryan Malagias. Ang daming emoji! Okay, tapos, ano sinabi? Text hindi chat. Text, guys. Hindi ko nireplyan. Pray ako. Lord, will mo ba to? Ito na ba yung tao? Hinihingi ko yung Facebook. Pagbukas ko ng Facebook, sunlight. Tamang leader ba to? Leader ba to nag-text sa akin? Ganun yung nasisip. Leader ba to? Hindi ko talaga. Alam mo yun, Guya? Di ako ganda reply, yes. Sabi ko, leader ba to? Sabi ko, sige. Reply na ako. Reply ko lang siya. Nasa tuloy-tuloy na. Unang punta ko ng VG. YA pa. Y ko. Ikaw pa nga yun. Si Kiyok. Yeah. That was August 15. Tapos may extra Zeus coffee. Binigay ko na lang sa'yo. sabi ng kasama ko, kakiti mo yung straw. Nakakiti si straw, di ba? Edible daw siya. Sinahin ko yan. Yung sa
ito lahat na yung community ko, all of the struggles that I have, all of the sin na tinatago ko, na-confess ko talaga. Guys, to give you a context, para siyang cheat code. Cheat code talaga pagkaroon ng mentor, leader, at the same time, discipleship group. Kasi yung environment mo in a worldly perspective, iba yun. Naramdaman ko na, hindi ito yung tamang tao eh. Nagmumura sa court, gano'n. Parang, Kasi that was your life before. Hanggang sa napuno ako dun, hindi napuno, hanggang sa naubos ako dun actually. Hindi talaga ito yun. Pero nung napumasok nga sa discipleship group, dun na, iba na environment. Naalala sila Zeke, sila Chris. Natid pa ako ni Chris dati sa bahay. Bait! Si Chris, isa kasama natin sa grupo. Natid talaga ako sa bahay. Bro, getting to know each other. Tsaka welcoming. Kailangan niyo maging hospitable till bagong miyembro. Totoo. Sino-obserbahan ko, humble, ano pa yun, nakaka-humble ko. Sabi ko, Lord, alam kong bago ako dito. And make me humble. Iniikot ba naman ako sa grupong bata, 14 years old, si Charles, pati si James. Nagagaling magsalita. Ito na yung Lord, nasa tamang ano. Ito na yung mahasay pagsasalita. Kasi nakita mo that even younger people has that kind of wisdom. Ang galing talaga. Nabilib talaga ako ng tema. Bawat galaw ko that time, nagpipray ko talaga. Kasi sabi ko, ayoko naman na parang ako lang yung dahil lang sa gusto ko ng community. Parang will ko pa rin, no? Exactly. Parang gusto ko yung community na yun, get answered. Kaya nung nagkaroon ako ng leader, ng discipleship group, victory group, answered prayer talaga siya. Ngayon, hanggang sa yung cheat code niya, hindi maayos buhay ko. Influensyahan lahat, simula ulo hanggang paa. Influensya. The way I talk, the way I speak, the way I treat other people at the same time. Kung paano ako mag-isip. Christ, Lord. Yeah. Kasali na IBG. So, nakita mo yung transition eh. Because knowing you, sabi mo kanina, you're the kind of person na may mga groups eh. Siyempre, you play basketball, so may mga circle ka dyan. When, in the moment pala na may nag-share sa'yo about Jesus, that music, Bible, talagang you're really surrounded with good people. Yes. Pero, itong moment na na-connect ito ng accountability group, puksaan eh. Alam mo yun, parang, alam mo yung, when say puksaan, talagang correct kung correct, rebuke kung rebuke. Tantos kung tantos. Yun. So, how was it? Kasi malaking transition din. For someone walking alone, no one correcting you, no one is telling you that this is the right thing to do, this is not the right thing to do. Tapos ngayon, merong magpupuna sa'yo. Paano nasubok yung humility ni Carl doon? Siguro yung patience. Ang galing din ni Lord kasi, kuya. Binigyan niya ako ng hunger na you need someone. Kailangan mo ng mga taong tutulong sa'yo. Kaya sabi niya, parang, tingnan mo, yung disciple na pinapadala ni Jesus ng by 2, di ba? May kasama. So, ako, mag-isa lang. Pag nag-struggle ako, ano lang kay Lord? You need someone. May hunger na. Ayun yung siguro blessed ako, binigyan ako Lord ng heart na humbleness. To the point na, kailangan mo eh. Sino ba ako? Sabi ko nga nung time nun, siguro nung bago pa lang ako sa grupo, sabi ko natatanggap na correction. Ay, ano pa eh. And it's not easy when you receive corrections. Pero lagi mong tatandaan that all of those corrections is for you naman. Kasi nga, our goal is to be Christ-like. So, sino ka para hindi magtanggap ng correction, di ba? Kung gusto mo pala maging Christ-like, you really need to see other perspective kung paano ako gumala, kung paano ako milis, kung paano mo tratilin. Guys, suki ako sa tandos. Suki ako doon, actually. Ano yung tandos, bro? Tandos correction. Kumbaga sa bingo, pag nilagyan mo ng... Natantosan. Oo, B-I-N-G-O na. Okay. So, suki ako doon, and I really love it. Kasi, ito pa pala yung mga bagay na kailangan kong ayusin sa buhay. So, nagmamatter yung perspective ng ibang tao sa perspective. Kasi magkaiba yun. Yung perspective ko, akala ko okay na. Pero in other point of view, hindi pa pala. So, I really love my community. May second family na talaga. Kung paano nila mag-handle yung correction. So, ito, ano ko lang to, gusto ko lang malaman. Ang ganda kasi ng transition from someone who get to know Jesus alone, and then, syempre, meron kang mga private moments with God na talagang masasabi mo na, that's really a great encounter. Tapos, God introduced to you to a community from being alone to a group of people. With your walk with Jesus, parang may ma-highlight ka ba na these are the groups of people that you should have in life. These are the people that you need to pursue. So if there's anything that you would like to share with our audience, ano-ano ba dapat yung grupo ng mga tao na dapat meron tayo sa buhay natin based sa na-experience mo? Ako, diniscuss ko na siya actually. Pursue great people. Magkaiba kasi yung good people sa great people. So, mentor first, yung the one who leads you. Parang mas mataas pa sa'yo.
Parang it is So more... that's the first one. You should have a mentor that we look up to. Then pangalawa naman is yung kaagapay mo. Mga sa English mo. So yan para kasangga mo, karami mo. Ano A lang, friend. a friend lang. A person beside you. Then a person naman, pangatlo naman is yung taong nililid mo na. So person na maglo-look up naman sa'yo. Wow. So that's the mentee. Parang rin, di ba? Sa taas, sa gitna, sa baba. Yes. So those are the people that really need to have in your life. So mentor, why? Mentor, syempre, the one who really experience happiness sa buhay. Na, kuya, paano to? Kuya, ginagawa naman natin. Kuya, hindi ko alam to. Daming ganong moments, guys. Ang hirap kasing mamuhay na mag-isa. Pero gets nyo to na pinapromote kasi ng mundo, you really need to believe in yourself. Exactly, yes. Alam mo yung promotion ng sarili na parang, totoo naman yung mahalin mo yung sarili mo and all, but sometimes, it's, alam mo yung part na sobra yung vanity, too much expression about yourself, that we tend to forget that, yun nga, to listen about someone's review, correction. Hindi dahil sobra mo na ginudiyos yung tao. No. You will follow that person because that person is representing a Christ-like attitude. Pag-pray nyo din, guys. Kasi there's a lot of people na, paano ba, maling tao pa rin. So, misleading pa rin. So, nasulat naman yun sa Bible, there's a false teacher talaga. At the same time, sabi ko nga, this group is my answered prayer. Kasi pinag-pray ko talaga, sabi ko, Lord, you need the community. Siya na mismo nagsabi, you need the community. Mentor, the one who leads me, siyempre, kuya mo kay kuya. Then, sa agapay, dami. Mga katabi ko, mga nasa gilid ko lang. Sila Zeke, sila Mace yan, mga victory ko, sila Chris. And parang it is more of, pag may struggle ako, sila yan. And syempre, pinaka-importante naman, we are called to go and make disciple yan. So, mga nililid mo naman. Why? Because if you're really leading na ng mga tao, nalilid ka din. The way you prepare, yung mga ituturo mo. At the same time, kuya, kailangan ko itong ano yung gagawin. Natututo ka din sa story nila actually. So, the more na tinuturo mo, natuturuan mo rin sarili. At the same time, you really love. Pero be careful of leading other people kasi baka ma-lead mo sa sarili mo. So, it is more of dapat directed sila kay Jesus. Kaya lagi kong sinasabi, we have the discipleship group, yes. But don't forget your personal relationship and personal time with Jesus. Ang galing nung, I like the part when you said that, nagbabasa ka, ang mindset mo kasi agad, Lord, kanino ko ba ito i-share? Kanino ko ba ito i-preach? Ibig sabihin, nandun ka talaga sa position that you want to impart and you want to add value to someone's life. Pero ang galing ng Lord when He introduced to you that not just two people where you can share, but you should be that person as well where you could receive something. Hindi mo kasi Hindi ka kasi pwede mag-lead kung wala nag-lead sa'yo. Exactly. Siguro yung context that when you fill someone's empty glass, pag napunan mo yung baso nila, pag naubos ka, sino will-fill in sa'yo? Right? Well, of course, we have the context of the living waters. We have Jesus. Yeah. But, Jesus, part of His love, He sent us people who can help us to fill on someone's cup, right? So, nandun na tayo sa part na, so, ang ganda nung part ng transition from being a lone ranger to a community. For someone, kasi iniisip baka ng audience, sino ba to? Bakit parang ang mature magsalita? Parang can I really relate with that person? Well, gaya ng sabi ko kanina, gaya ng introduction niya, he's just 21, still a student. He's very young. Mukha lang akong bata, pero mas bata talaga siya sa akin for more than a decade. Siguro, bro, for someone who's very young, on fire, and very passionate, meron bang stereotyping yung tao sa'yo? I mean, and how do you handle that? Parang, ano ba to? I mean, ito yung tamang ehemplo ng isang kabataan. Yeah. What are those stereotyping and how do you handle that? Siguro, lagi yun eh. High school pa lang ako talaga. Yabang naman niya ito. Okay. Open forum, di bang yabang. Ganun agad, pag sinabing Carl, mayabang siya. Yabang. Hanggang sa dumating sa punto na, hanggang pagtanda ko. Ginagamit rin ng energy. Sa tingin mo bakit? What's with you that this kind of impression, ito talaga yung dating ng tao sa iyo? Siguro the way I talk. The way I present myself. Lumaki ako sa kalye, kuya. Kalye talaga. Environment. Kuya. Lumaki ako mga kuya agad kasama ko, mga sugaro, mga ganun bagay. So, yung approach mo para talagang tropa. Tropa. So, ganun. Misconception naman, I really understand. Sabi nga ng ate ko, lumaki kasi sa kalye yan eh. Ganun. So, paano mo hinandle yun? Kasi syempre, aminin natin, may mga tao na parang,
ayaw na talagang kumausap sa mga ganong first impression pa lang, yabang naman ito, ayaw na. So, paano ka nagkaroon ng, sabi mo kanina, pursuing great people, how are you able to pursue those kind of people if the first impression is ang yabang mo agad? Siguro, binigyan din ako ni Lord ng mga taong tatanggap sa akin in the first place. Yan. Those are the Na people. kaya hindi ka husgahan. Yun. Kasi, if you're really into, alam mo yun, pag nag-change ka naman na talaga ng buhay mo, ilalagay din naman ni Lord yung mga taong para sa'yo. Hindi porket magbabago ka na, nag-isti naman to. No, no, no. Dadagdagan ni Lord ng mga taong makakatulong sa buhay mo. Yari, pa-transition ka na. May mga taong ilalagay sa Lord dyan. So, dun siya unti-unti. Hanggang sa yung mga taong na yun, tumulong sa akin. Carl, medyo ano yung pananalita mo, ganito. Be gentle. Yun na. Which is, dun pa rin papasok yung humility part mo. Na you really need to accept all of those corrections na meron sila. Which is, para din sa akin. Okay. The way I talk, the way I speak, the way I present myself, unti-unti ko siyang inaano. At saka, role model ko kasi si Jesus. Tuwing tinatanong ko, pagkakausapin niya itong tao na to, paano ba si Jesus? Paano ba ni Jesus kakausapin itong tao na to? It is more of that na. So, dati, uy, ano ba? Parang ganun eh. Kaya talaga guys, actually. But, when I'm surrounded with the right people, which is gentle din, at the same time, with the connection of all of those people, for me din, unti-unti na siya nababago. So, naging organic yung transformation from someone na ganito yung nakasanay mong way of talking. Nakita mo na, I need to be gentle. If I need to correct someone, dapat pala With love. maayos, with love, you know, from tough to tender kind of love. Siguro mas nahasa pa siya nung time na umatid ako ng seminar na kids church. Yan, umatid ako ng seminar. Which is, nakikita ko yung mga teachers. Grabe ko sila, gentle. Sabi ko, yung mga Lord. Tinanong ko pa sila, Lord, yung tinuturo mo sa akin. Pinupoint out na talaga yung mga teachers na magaling Yeah. salita. Kasi, you know, the cliche, it's not what you say, it's about how you say it. Totoo. No matter how good the content or the intention of what you're trying to say to someone, ang tanong, paano mo siya dineliver? Paano mo sinabi? Nalala ko, sinabi ko sa classmate ko. Nagtanong siya, Pearl, ano kayang problema na yun? Sabi ko, kahit gaano ka pakatama o kamali yung pagkaasa, yung sinasabi mo. Pero kung pag-deliver mo naman is out of gentleness, mali ka pa rin. Okay. So, again, going back, for someone who's very passionate, or in layman's term, for someone na gigil na gigil, parang, hindi ko well, definitely the Lord is not telling you to change that. Because that's how you were uniquely made. Pero how can you turn na lang that passion that it will really inspire young people na, you know, we really need to have this kind of gigil in advancing His kingdom. Paano mo ginamit yun? Siguro, nag-start siya nung part na may recollection part. Which is, sabi ko, there's a lot of people na hindi kilala si Jesus na nasa kanya. So, because of that, may edge na ako, may advantage na ako na parang ang bilis ko makakonect sa mga tao. Drop ako. Doon na. Sabi ko, Lord, ito na. I will make this That's your natural way of connecting. advantage Yeah. na makakonect agad sa kanila, makapag-build ng relationship at the same time. Doon na, hanggang sa recollection, yung part na More Academy, recollection. Recollection, ibig sabihin, you're one of the facilitators. Nag-host kami. Bilis ko makakonect. Hanggang sa may mga reach out. Mabilis, actually. Minsan, kailangan mo lang isipin kung saan ba talaga or anong purpose si Lord sa gift mo. Which is sometimes, ginagamit siya ng enemy na, hindi, pangit yan, pangit yung talent. Pero, meron palang dinidikdip si Lord na may gagamitin ko yan. Kailangan lang natin ayusin. Parang puno, tatabasan para mas magamit siya. Which is the way I talk, the way I present myself, at the same time kung paano ko tratuin yung mga tao. May hinasa si Lord, may tinanggal si Lord, pero ginamit ni Lord para makakonect ako sa mga tao. Yun na. Ang galing. Yun. So, grabe, parang sobrang bitin ng oras for this kind of conversation. Again, thank you for joining us. So, for someone who's next in line, well, I could say that, babalikan ko lang yung share mo kanina, that we should have a mentor, a peer, and a mentee in life. I could say that you're one of my great mentees in life. Because you are a reflection of my leadership. And nakakatuwa lang na parang, when I'm listening to you, parang, I can't help myself not to get teary-eyed. Parang, wow, totoo ba, Lord? Parang, your influence in my life, I was able to influence someone's life. Siguro, you know, for someone looking for a next in line naman sa'yo,
what is your message to the young people like you? Kaedad mo, mas bata pa sa'yo, on how they will explore life with Jesus, for those who have relationship already and for those na wala pa. Siguro kung meron silang mamarkahan sa'yo na nasalita or sa buhay mo, ano kaya yung isang bagay na matututunan talaga nila? May iwan mong legacy sa kanila na, ito yung pangahawakan nila. Sa buhay ni Kuya Carl, ganito kasi, and all. Ano kaya yun? Siguro, while I'm reading my Bible kagabi, dinigdip talaga si Lord sa puso ko. So, it is more of sila Peter, parang pinapastop sila ng mga Pharisees na mag-speak about Jesus. But sabi ni Peter doon, parang, I would rather obey God's authority rather than obey human authority. Parang, parang ako dapat yun So, para sa mga kabataan dyan, ang daming influensya ng mundo. Yeah. But if you really want to live your life to the point na there's a fulfillment, there's a real joy, there's a purpose, you really need to connect to the one who created you. I love that. You really need to connect to the one who knows your purpose, who knows your whys, at the same time, who knows your timeline. There's a big difference between your own timeline and sa timeline ni Lord. The Lord is really knows kung ano na yung dulo natin. Ang alam lang natin, ikaw, alam mo ba kuya? Yeah, I don't know. Kung anong next 5 minutes man. Yes. No. The Lord knows what's the best for you. And I hope that all of the people who are watching this, you will seek and know Christ personally. Simple lang. Lord, if you are real, sabihin mo lang to person. Lord, if you are real, make yourself real to me. Sabihin mo lang yun. Hindi madamot si Lord, guys. Alam mo yan, kuya. Hindi madamot si Lord. If you really want to know Him, andyan lang siya. Hindi naman siya malayo, hindi rin siya ganun kalapit. Hindi, joke lang. Hindi siya malayo, pero sobrang lapit siya sa'yo. Always yun. Always yun. He is willing to do everything for you. Actually, guys, ginawa niya na lahat. He died for your sins to pay the penalty of your sins. You just really need to accept Jesus Christ. I love that. Thank you, Carl. For me, I have a confession. For someone who's a Gen Y or a millennial, parang looking at the younger generation, because I've been leading the younger generation to me, the next in line to me, more than a decade. And then, it's not easy because I saw them or I labeled them. Ano ba ito? Napaka-woke naman ng mga tao. Napaka-gigil. Parang masyadong taas ng tingin nila sa sarili nila. But to tell you the truth, guys, when I got to know you and the rest of your brothers in the group, it's a humility part on my side that sometimes kasi ginagamit natin yung bala ng, yes, we're one step ahead, pero ang taas ang tingin natin sa sarili natin. Parang we tend to forget that, wait lang you can also learn from these young people which is, ganun din yung mga Gen X, they can learn us from our generation. So, gusto kong basagin lang yung stereotyping, not just for you, but for the whole generation. Very woke, very passionate, sobrang dahil sanay sa instant things in the world, parang sobrang impatient and all. Pero, I was really amazed that these are also the generation who needs Jesus, and they're also hungry for transformation. Nakakatuwang isipin that when Paul when he wrote a letter to Timothy, which is my same message for you and for the young people, that stay how God created you. Yeah. A passionate, a visionary, a leader, because you should not let anyone look down on you because you're just young. Yeah. Diba? Pwede sabihin na, sino ka ba? 21 ka pa lang, wala ka pa experience about the work and all. Pero kasi, when I'm listening to you, very colorful yung walk with the Lord. And ang gandang panghawakan nyo na even if you are young, you can set an example in speech, in life, in conduct, in faith, and in purity. So I'm also learning. Ang ganda ng part na yon. So thank you kasi you represent the Gen Z listeners and audience. So with that, any final message to our audience that you wanna leave a mark to them? Matthew 6:30. Seek the kingdom of God above all else. Live righteously. And everything will happen. The Lord knows what's the best for you. And He will sustain. Seek first. Grabe. Anyways, maraming salamat, Carl. Thank you so much. Grabe. So,
Yun lang. So, if you wanna get connected sa kanya, ito yung mga socials niya. So, pwede nyo naman siyang i-follow. So, if you wanna hear more about this podcast, don't forget to follow us. Yan lang po para abangan nyo kami on episode 2. Episode 3. Yan. So, thank you for watching this episode. Thank you so much. God bless everyone.